Asawa ng bilyonaryo na mapait, pinilit ang isang mahirap na itim na waitress na gumuhit para siya'y mapahiya. Ngunit ang guhit na iyon ang nagbago ng lahat. Isang balong mayaman na biyuda ang nanghamak sa isang batang waitress, hanggang sa isang simpleng sketch ang naglantad ng masakit na katotohanan sa likod ng mga diamante at kayamanan. Nang ang luha ay pumalit sa kayabangan, isang sandali ng brutal na katapatan ang nagbago ng puot tungo sa paghilom. Pinatunayan nitong ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan. Bago tayo magsimula, sabihin sa komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Ang kalansing ng kristal at pilak sa mesa 4 ay nakabibingi sa buong gabi, ngunit ang sandali ng pagbagsak ng isang bagay ang naging hudyat ng pagsabog. Si Eleanor, nasa huling bahagi ng kanyang 50, ay nakaupo ng matigas sa kanyang esmeraldang berdeng blazer. Ang beefy crest sa kanyang dibdib ay kumikislap sa ilaw, katulad ng kanyang marangyang diamanteng korona na suot na tila isang kalasag. Ang kanyang lieg ay balot ng mga diamante. Isang napakalaking esmeralda ang nakabigat sa kanyang daliri, at isang gintong relo ang kumikislap habang mahigpit niyang hawak ang baso ng alak. Katabi niya, si Julian, ang kanyang stepson, ay nakatitig ng hindi kumakain. Sa harap nila, si Maya, isang itim na babae sa kalagitnaan ng 20, nakasuot ng karaniwang uniforme. Perpekto ang kanyang tindig, ngunit isang lumang sketchbook ang dumulas mula sa kanyang apron. Bumagsak ito at bumuka sa makukulay na guhit ng mga tao. Agad itong pinulot ni Maya. Hayaan mo, utos ni Eleanor, malamig at matalim ang tinig. Nagpaumanhin si Maya, ngunit ang mga mata ni Eleanor ay nakatutok sa sketchbook. Sa kabila ng walang hanggang yaman, siya'y hungkag. Ang kanyang yumaong asawa ay nag-iwan ng imperyo, ngunit walang pagmamahal. Nakatira siya sa gintong kulungan. Sa waitress na may mumurahing uniforme, nakita ni Eleanor ang bagay na wala siya, passion. Selos ang kumirot sa kanyang dibdib. Akala mo ba mas mabuti ka kaysa sa akin, singhal ni Eleanor. Mother, please, bulong ni Julian, ngunit agad siyang pinatigil. Kitang-kita ko ang ngiti mong iyon. Nililinis mo ang aming mesa, ngunit sa likod ng mga mata mo, hinuhusgahan mo ang bawat diamante sa aking liig. May sketchbook ka. Akala mo may kaluluwa kang wala kami. Akala mo ang pera ko'y hungkag at ang kahirapan mo'y dalisay. Hindi ko iniisip iyon, ma'am, sagot ni Maya, mahinahon at magalang. Tumigil ka sa huwad na kababaang loob, sigaw ni Eleanor, nanginginig sa desperasyon. Kung gusto mong tumingin sa akin, iguhit mo ako. Ngayon. Nagulat si Maya, ngunit sa huli pumayag. Kinuha niya ang kanyang lapis at nagsimulang gumuhit. Hindi niya iginuhit ang isang halimaw. Iginuhit niya ang katotohanan, isang mukha na puno ng takot, luha, at bigat ng kayamanang bumabagsak mula sa langit. Nang makita ni Eleanor ang guhit, hindi siya sumigaw. Sa halip, bumigay ang kanyang labi, at ang mga luha sa papel ay naging totoo. Bumagsak ang kanyang kayabangan, napalitan ng hagulgol. Bakit, bulong niya, nanginginig? Bakit hindi mo ako ginuhit bilang halimaw? Dahil hindi ka halimaw, Eleanor, sagot ni Maya, banayad at puno ng malasakit. Ako'y isang artista. At ang nakikita ko ay hindi isang taong nagmamalaki. Nakikita ko ang isang taong takot na baka wala siyang halaga. Eleanor ay muling napahagulhol, nakatitig sa guhit na nakahimlay sa mesa. Ang mga barya mabigat, mahinahong sabi ni Maya, tumuturo sa papel. Suot mo ang korona, ang mga diamante, para ipaalala sa sarili mong may saysay ka. Dinadala mo ang bigat ng lahat ng kayamanan dahil natatakot kang maglaho kung wala ito. Ang lalaking nakaturo, ang asawa mo, pinaliit ka, hindi ba? Binigyan ka niya ng lahat ng yaman, pero tiniyak niyang manatili kang palamuti, isang titulo lamang. Billionaire wife. At ngayon, nakabaon ka sa ginto. Natahimik si Julian, hindi makapagsalita. Ang inainahan na akala niyang gawa sa yelo at bakal, ngayon ay gumuho sa harap ng isang sketch. Hindi niya ako minahal, bulong ni Eleanor, ang damang 3 dekadang sakit ay tuluyang bumigay. 30 taon ng mga party, ng mga alahas na suot para ipakita ang kanyang tagumpay. Binibili niya ang katahimikan ko tuwing binabasag niya ang puso ko. At nang mamatay siya, iniwan niya lang ang pera. At lahat ay galit sa akin dahil mayroon ako ng lahat. At ako'y galit sa sarili ko dahil mayroon ako ng lahat pero hungkag. Tumingin siya kay Maya,
luha ang nagpatuloy, gusto kitang pahiyain. Nakita ko ang sketchbook mo, nakita ko kung gaano ka nagmamalasakit. Gusto kong patayin ang liwanag na iyon. Gusto kong ipakita na ang tanging katotohanan ay ang aking miserabling mundo. Hinawakan ni Maya ang nanginginig na kamay ni Eleanor, nakapatong sa malamig na Esmeralda. Sabi ng nanay ko, hurt people, hurt people. Pero heal people, heal people. Gusto mong iguhit ko ang pangit na maskara mo. Pero bilang artista, tungkulin kong iguhit ang katotohanang nakatago sa ilalim. Paano mo nagagawa? Tanong ni Eleanor, humahawak pabalik. Paano ka nakakangiti? Paano ka nananatiling maliwanag? Dahil ang halaga ko ay hindi nasa bulsa ko, sagot ni Maya, matatag. Nasa aking mga kamay. Nasa sining na nililikha ko. Nasa paraan ng pagtrato ko sa tao, kahit sa mga hindi mabait. Ang asawa mo'y nagbigay sa'yo ng titulo, pero hindi mo kailangang dalhin iyon. Hindi mo kailangang hayaang durugin ka ng mga barya. Pwede mong alisin ang korona. Lumapit si Julian, luhaan, at hinawakan ang balikat ng kanyang ina. Tama siya, mother. 2 taon mo nang pinapasan ang multo niya. Pinaparusahan mo ang sarili mo para sa lalaking hindi nakita ang tunay mong halaga. Huminga ng malalim si Eleanor. Tinitigan ang guhit, at sa wakas, kinuha ang kanyang checkbook. Isang mabilis, tiyak na sulat, isang tseke para kay Maya. Hindi $, isa 0,000. Kundi $50,000. Hindi ko matatanggap ito, bulong ni Maya, nanginginig. Ginuhit ko ito dahil hinamon mo ako, hindi para sa pera. Hindi mo ito tinatanggap para sa guhit, sagot ni Eleanor, sa wakas ay matatag. Tinatanggap mo ito bilang puhunan. Ikaw ay isang artista, Maya. Hindi ka nararapat magdala ng tubig. Nararapat kang nasa studio, nasa gallery. Naluha si Maya, nakatitig sa tseke. Ito'y higit pa sa kinikita ko sa 2 taon. Mababayaran ko ang utang ng nanay ko. Bayaran mo, sagot ni Eleanor, ngumingiti ng tunay sa unang pagkakataon. At pagkatapos, bumili ka ng pinakamagandang pintura, pinakamasarap na canvas. Iguhit mo ang mundo. Ipakita mo ang katotohanan gaya ng ipinakita mo sa akin. Ngumiti si Julian, pinapahid ang sariling luha. Dapat tanggapin mo. Kapag ang ina ko'y nag-invest, hindi siya tumatanggap ng hindi. Kinuha ni Maya ang tseke, nanginginig ang mga kamay. Ang babaeng nasa berdeng blazer ay hindi na isang halimaw ng kayamanan. Isa na lamang siyang tao, nasaktan, ngunit nakahanap ng kapayapaan. Salamat, bulong ni Maya, isang luha ang dumaloy. Hindi, sagot ni Eleanor, tinapik ang sketchbook. Salamat. At nang lumabas si Eleanor sa restaurant, iniwan niya ang mga diamante sa mesa. Ngunit sa malamig na hangin ng gabi, naglakad siyang mas mayaman kaysa kailanman sa buong buhay niya.